3, 2, 1. Dito na naman po tayo muli sa ating pagtuturo ng tabas, tahi, repair. At ngayon ang ating gagawin ay magre-repair tayo ng isang ulo na sobrang laki nung nabili ng tatay ng estudyante. Ang estudyante niya ay kinder lang. Ang binili niya ay napakalaki. Sa online niya nabili ito. Ang ating sukatin itong balikat nito ay 16/1/4. Napakalaki. Ang kailangan natin ay, ang sukat lang ng kailangan natin ay ito lang. Yan o, 13.5 ang balikat. So meron pang 3 inches na kailangan natin na alisin. So hindi natin ito basta-basta ma-repair kung hindi natin ito kakalasin, kasi ang katawan din niya ay 33. Yan o, 33. Yan siya. Ay 18 tapos 13 lang ang ito pala, hindi kasama yan, sa iba yan. Ito lang pala. 13 yung ating 13 yung ating tawag nito, yung balikat, tapos ang ating dibdib pati sa balakang ay 30-30. Si estudyante itong maliit na bata ito. So napakalaki talaga, kasi biro mo, ang ating kailangan ay 30 lang, at ang ating re-repairin ay kulang-kulang 39.5 siya. So meron tayong 9 inches na tatanggalin. So hanggang dito lang yan, laki ng ating tatanggalin. So ang gagawin natin dito talaga ay kalasin natin ito ng buo para mabago natin siya, kasi pati cooler niya, napakalaki ng cooler nito, haba-haba ng cooler nito. Ang ating kailangan ay 14 inches lang. So yan, 14 inches, pero ang cooler nito ay 18, kulang 18, 17/3/4. So malaki talaga, sobrang laki. So siningil ko ito ng 350 ang isa. Ito dalawa, ito yung isa. So 700. Kaya ito yung ating para sa mga gustong matutong mag-repair. Ito din yung presyo pakita ko sa inyo. Ang dalawang pulo na yun na re-repairin ko, meron ako, siningil ko siya ng 350 ang isa. So dalawa 700. Ayan, nag-down sa akin ng 350. Meron pa siyang balance ni 350 ulit. Ayan. So ang gagawin natin nito ay ating itong kakalasin. Hindi ko ipapakikita sa inyo ang pagkakalas, kasi medyo matagal ang kalasan talaga. Pagkatapos itong makalasan, ako ipakikita sa inyo na ito'y nakalas ko na, at kaplansahin ko ito para lumapat ng maigi, para pagtabas natin ay hindi tayo mahihirapan dahil walang pukol-pukol. Pukol-pukol kasi yan, kulubot-kulubot yan kapag hindi natin pinalansa. Kaya kalasin natin, pagkatapos plansahin, pagkatapos maplansa, saka natin tabasin muli para makuha natin ay saktong sukat na kailangan ng mayari. So pulo ito sa isang eskwelahan na ito, dalawang logo niya sa logo, To God Be the Glory. Ito yung school nila. Ayan, Living Light Academy, ang Muntinlupa City. Yan, re-repairin natin ito para masuot naman sa bata, dahil mahal din ang bilhin nito sa online. So doon na tayo papunta sa pagkakalas. Hanggang dito lang ako. Sa sunod na pagka natapos ko na makalas, ako ay pagkikita. Natapos ko ng kalasin at naplansa ko na rin. Ito yung isa. Tabasin na natin ito para kita na natin ang itsura. Pero ginawaan ko siya ng pattern para hindi ako mahirapan duplicate ko na lang siya. Natapos ko siyang makalas, na plansa ko, ginawa ko siya ng pattern para i-clap, para ko na lang ilapat ko na lang at i-duplicate ko na lang kagad para walang kahirap-hirap. Yan, ito yung pattern sa ating gagawing repair. Napakaliit talaga. So yan. So
sobrang liit ang ating ano. So napakalaki yung binili. So ngayon, ayan. Itong ating pattern ay finish na to. Wala na to siyang alawad dito sa ano kasi yan. Ito may nayari na to eh. Meron na siyang placket. Yan dito na ano na natiklop na rin. So diretso na tayo. Pantay na lang natin ito diyan. Yan, pantay na lang natin siya diyan. Yan. Ganyan lang. Ito lang gagawin natin. Simple na lang ang ating gagawin dito. Hindi na masyadong mahirap dahil meron na nga siya lupi. Natin. Ipantay lang natin itong ano. Hilahin natin ko ito para pumantay man lang. Yan. Yan. Yung butunis, ipapantay din natin kasi pag hindi natin mapantay dito sa una, ipapantay natin kasi nandito yung butunis. So dito tayo ngayon magsisimula ng ano, magkuha ng ano. Yan. Yan, tandaan natin lagi ito. Yan. Dito tayo ngayon. Yan. Kasi dito yung ating kular. Dito yung butunis na pangalawa. Dito yung kular, unang butunis dito. So, diyan tayo. Tawa natin yung isang ano dyan. Dito tayo banda. Yan. Dito yung butunis na isa. Dito tayo. Dito yung butunis na isa natin ilalagay mamaya. Yung unang butunis. Yan. At distansya na natin ng mga 2 inches bulat dito sa butunis na to. Dito mga 2 inches. Ayan. Mga 2 inches yan. Ayan. Diyan tayo magsisimula. Ayan. Tapos lagyan na natin dagdagan na natin para ano na natin. Duplikitan na natin to. Masalabi natin pala. Duplikitan na natin. Tapos lang gamitin natin dito para medyo hindi gaano kita yung talab, yung duplicate natin. Sundan na lang natin itong ating pattern. Hindi na ito mahirap kasi naka-pattern na tayo. Ginawa ko itong pinattern para hindi ako mahirapan mag plastada, mag forma. Kasi napaka ano nito eh, masilan gawa kasi maliit yung ating gagawaan. Ang laki ng ano, kita mo yan, oh, labis laki ng sobra. Ito ginawa ko tong ganitong barong style to eh. Kaya lalagyan ko siya ng 1 inch na allowance para hindi na mahirap. Yan. Kung liliit man, lalaki man yung bata, pwede pa niyang magamit. Sabi nga ng ama hanggang pang grade 1 daw eh. Ibig sabihin 2 years itong gagamitin ng bata. So lagyan natin ng allowance na malaki para maano naman, pakinabangan naman ng bata ng medyo matagal-tagal. Yan, duplicate na natin at atin natin tatabasin. Yan. Diretso na tayo. Tapos na tayo.
yung isa. Iwanan yung isa. Yan. Hindi ko lang pinagsabay itong dalawa para kasi hindi na masyadong maganda yung pastada eh. Para nakasigurado ako na maganda yung aking trabaho, hindi ko pinagsabay itong dalawa. Iisa-isay ko ito. Kumbaga pagtiyagaan ko siyang trabahoin ng maayos para satisfy naman yung aking customer, para magdala uli ng ibang customer. Malaking bagay, di ba? Kasi yung ating trabahoin yan ng hindi ayos, masisira, ano pa tayo? Masisira din ang ating customer, mawawalaan tayo. Pagtiyagaan ko lang ng 2 beses kong tabasin ito. Napakasimple lang. Duplikitan lang naman natin. Duplikitan na natin yung ating front. So ganun yun dito sa back. Ganun din yung ating back. Na natin yung mga retaso na yan. So malaki ito eh. So, dito tayo. Laki nga ng sobra. So dito na tayo sa pangalawang guwit kasi dito yung butones din eh. Dito yung butones. Dito rin yung butones. Saka dito yung tumbak. Ito yung kasi yung pinakasukat sa kabuuan. E dito tayo sa gitna na sa gitna na tawag nito guhit. Kasi yung kabuuan. Yan. Lagyan pa natin ang sukat ng mga trees lang, bata lang naman to yung kanyang back yoke bata lang naman to. Malaki na nga itong trees. Wala parang ko lang, nakabot naman itong sobra dito eh. Lapad talaga. 2.5 lang. Dapat 2.5 lang. Yung bakyok niya. Yan. Natin para medyo gamitan natin ng tailored chalk na pula para madali lang mag-duplicate. Kilit ang kamay. Duplicate natin dito. Dito sa baba, duplicate din natin.
itong ano niya, bakyo kasi tungtong natin yan. Kailangan natin dito dahil pasadahan. Yan. Bas na natin ano. Unahin natin dito para maibaba natin siya. Ayan, baba natin para makitang-kita dito. Yan, tapos na ang ating ano, prepare. Ano na, kuha na natin. Yan, dito duplicate na naman tayo dito para sa laylayan. Kita na yan. Yan, meron na tayong back and front. Ito na naman tayo sa manggas. Manggas natin. Ano natin ito? Yan. Meron tayong manggas na rin. Ready na rin ang ating manggas. Dito na tayo sa pangalawang lupi. Kasi nalupian na yan eh. Kumbaga, ano na natin. Finish na to. Finish na. Ganun na lang. Ganun na natin. Lupiain na natin yan. Ay, fold na lang natin sila. Para half-half na lang natin. Ayan. Natin. Ay, yun pala. Sorry. Parehas pataob. Dapat ihaya itong isa. Ayan. Ihaya itong isa dapat. Muntik pa akong magkamali. Siyempre, tao lang. Minsan, nagkakamali talaga. So, part na ng ating hanap buhay yun yung pagkakamali. Pero kailangan nating mag-ingat. Ang buti nga nabantayan ko, nakita ko. Ayun, nakita ko na kailangan pala natin baliktarin. Yan. Ito na. Pwede na natin siya itong tabasin. Kaya lang natin ito pag ganyan na lang. Oh. Yan. Sundan na lang natin ito. Na-start ko lang. Inayos ko lang kaya medyo huminto ako sa pagputol. Yan. Klikin na natin ito dito. Yan. Mayroon na duplicate. Bigyan natin ang ikis para tandaan na sa front yan. Yan.
palatandaan niya na nasa pro. So natapos yung ating ano, kuha na tayo na, tapos na natin yung isa. So dito na naman tayo sa vacuum. Yung vacuum, isa lang ang ating ano, kasi dinerecho ko yun, kasi malaki naman yung tila. Dinerecho ko yung tungtungan na lang natin siya, yung vacuum na dito, tungtong na lang natin. Yan. 2 inches. 2 inches. So, okay. Ang gagawin ko kasi nito, itatapal ko muna sa kako, tatabasin uli siya para sigurado ako na walang labis yung ako. So ang pupuhaan ko ng ano dito, ang pupuhaan ko ng ano, ay dito lang ako magpuputol para lang duplikitan ko dito para pag itahi ko siya, dikit ko siya muna bago ko siya tabasin. Paplansahin ko pa to para lapat-lapat, para ba ako nagtahi ng barong. Yung ganyan. Yan. Tatang ko lang tong para hindi ako saktuang sukat lang ba. Tandaan ko lang siya dyan. Hindi ako natanda. Yan. Para mamaya ano na ng vacuum, papatong ko na lang diyan. Yan, tatahiin ko siya. Tatahiin ko siya dyan. At tatahiin ko. Pagka natapos natahi, paplansahin ko para malalapat siya. Pagka nalapat na siya, plansa na, nalapat na yan, saka ko siya kuryan kasi nakatihaya na yan, nakaganyan yan. Saka ko siya gugupitan tulad ng ganyan. Saka ko siya gugupitan. Yan, sundan ko na lang siya pang ganyan, ganyan para kasi laki talaga, walang labis, walang kulang. Kung gaano kalaki yung ilalim, yung katawan, panel, siya yan din yung laki na ano talaga. Kabit mo muna tapos tansahin pagkatapos sa nating gupitan. Lapat na lapat yan. Magandang pagkatrabaho yan. Katumbas ito sa yung pagtrabaho natin, katumbas sa halaga na ibinabayad ng mismo ng may-ari para masatisfy ba. Kailangan kasi satisfaction ang kailangan natin na masatisfy yung ating customer. So yan, natapos na tayo dyan sa ano, sa isa. Parehas lang naman ang gagawin natin doon sa pangalawa. So kahit hindi ko na ipakita itong pangalawa, tabasin, patang mahalaga nakita ninyo yung una kung paano ko siya ginawa, na mula sa pagkalas, tapos pinalansa ko, pagkatapos maplansa, pinattern ko, nagawa ko ng pattern, pagkatapos saka ko nilapat para sa tabasin ng front and back panel saka manggas para makuha natin yung saktong sukat. Masunod natin yung gusto ng may-ari. So ang gagawin ko ngayon ay ano na, susunod ko ay yung pakita ko yung kung paano natin ikabit yung bakyok pagkatapos maplansa, tapos dupit ko, kurtihan natin para makita ninyo. Pakita ko sa inyo. Yan, nakita niyo na, kinabit ko na siya. So paplansahin ko na to, pakita ko rin sa inyo paplansahin at saka yung pagputol. Yan, plansahin ko. Kala ko sumapit na yung plansa. Ilalim muna natin. Ilalim natin pakyat
para sigurado na hindi tayo nanganganib. Yan. Para sigurado tayo walang kakabak-kaba tayo, lagyan natin ng tiplon na natin para kahit babad natin siya dyan para lumapat ng husto yan. Yan. Tiplon itong aking pinatong para makaiwas sa pagka-luto, sunog, masusunog. Number 1 dyan, iingatan natin na masunog. Kaya pinatungan ko siya ng tiplon. Meron akong promotion. Nagpo-promote ako nito. Pinopromote ko na kung gusto niyo bumili kayo nito. Message niyo lang ako. Tiplon. Para makaiwas tayo sa pagkasunog ng ating pinaplansa. Ayan o. Tanggalin na natin. Tabi muna natin itong ating plansa. Bunutin natin. Sinihan ang kuryente. Ayan. Huwag na sinasabi ko na gupitin natin. Pag nakabit na, gupitin na natin. Yan. Ganyan, pagka nakasigurado tayo. Malakas ang hangin ng electric fan ko eh. Dinig na sa video ko. Yan. Liit ang halos makakapos na eh. Yan. 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 Nakakapit na siya. Tapos pinalansa. Tapos saka natin ginupit. Ayun. Walang problema. Kasi ganito ako magawa ng barong. Ito, semi-barong din kasi ito. Meron din itong biyak sa gilid. Pinaganda ko lang. Tinarbaho ko na maayos para katuwa yung ating customer. Yan. Ba, okay? So, pagtahin ito, hindi ko na pakikita kasi tatahin na lang ito. Basta yung mga proseso na pinaka-importante, yun lang ipinapakita ko para masundan ninyo kung sakaling meron kayong re-repairin. Kukuha din ninyo kung paano re-repairin ang magandang pagka-repair. So maraming salamat sa inyong panonood sa aking video. Ipakikita ko tuli kapag nabuo ko na. Nalagyan ko na siya particular. Pag nakularan ko na kumbaga sa kabuuan, yung pagka natapos ko na talaga picture, ipakita ko din sa inyo ang kabuuan nito na paano siya nangyari. Kung nasa tamang sukat ba tayo. So ito na yung ating na-repair na malaking pulo na uniform ng LLA, Living Light Academy, na mayroon tayong kinukuha ang sukat na sinusundan tayong sukat. Ito yung ating sukat. Yung ating yung ating sukat na sinusunod ay yung balikat ay 13 tapos 5 and a half yung kasi 18 and a half to, so 13 din rin ko kasi yan.
13, 18. So 5.5 yung haba ng manggas. Tapos meron tayong katawan na 30, pati hips 30, armhole 13. Tapos 11.5 yung mangga. Aba, bit yun. So 12 yung cooler. So itong ating sukatin itong ano, yan 3C yung ano, 13 yung ating balikat. Yan 3C. Tapos yung ating katawan ay 30 30. So 15 yan. So yan 15. Yan 15 din yan. Dito 15. Pati din sa hips 15 din. So pati yung sa armhole, sukatin natin yung armhole ay 6.5 din, oh. 13 din, nakuha din natin 13. 6.5. Pagkatapos yung ating opening dito, yan, 11. Yan. Pagkatapos yung ating haba ay 18. Dinagdagan ko ito ng half inch eh. Ano, yan, 18.5. Meron tayong 18.5. So sa ating cooler ay meron tayong cooler na 12. Ito ang cooler kasi ay ito yung cooler. Ayan, ito yung cooler. Kasama pa, hindi kasama pang ito, cooler lang, 12. Yan. Size. Yan. So ibig sabihin nakuha natin yung eksaktong sukat. So yun ang kaibahan sa kinalas mo ng husto, pinalansa, tapos tinabas uli. So masusunod talaga natin yung pinapasundang sukat sa atin. So pagka yung ano lang kasi, pagka yung maniobrahin lang natin, basta na lang natin repere na baga tatama rin tayong magkalas, eh may mga porsyon na hindi mo pwedeng bawasan dahil may piktuhan yung ibang kanto, ibang anggulo. So magkaroon ng mga depekto yung trabaho natin. So para talaga na masunod natin yung sukat, kailangan natin pagtiyagaan ng kalasin. Tulad nito, napakalaki nito. Pero ngayon na atin siyang kinalas at sinunod na natin yung sukat, nasusunod natin ang sukat at napakaganda nung pagka na maganda yung yari. Kuha natin yung eksaktong kailangan na sukat. So ito yung ano, yung inumpisahan natin na pinapakita ko sa video. Ito na nayari na. Ang isa hindi pa. So nawa sa inyong mga manunod, payo ko ay huwag kayong mainip o magkaroon ng pagkatamad pag nagre-repair. Kailangan natin ng magandang trabaho para ang ating mga customer ay ma-satisfy sa ating ginagawa. So sana may nakukuha kayong aral, natutunan sa aking mga pagtuturo. Maraming salamat sa inyong panonood sa aking mga pagtuturo.